Alam niyo ba na hirap ng buhay dito. Gusto ko nang umuwi. Ito kahit masakit ang ulo ko, kahit masama ang pakiramdam ko. Inaaliw ko na lang sarili ko. Uminom na naman ako ng gamot. Tapos ang lamig-lamig sa labas. Winter na. Ngayon ako makating ilong ko. Kainom na nga ako ng para sa allergy ko. Naggamot. Naniniwala ba kayo na mayroon tayong pangalawang buhay? Naniniwala ba kayo dyan? Kasi naranasan ko na yung bang nagkaroon ako ng brain aneurysm surgery, nagkumatos ako, so doon ko nalaman na mayroon pala tayong kaluluwa. Totoo talaga yan. Meron tayong kaluluwa na umaalis sa ating katawan at kung saan pumupunta, no? Nangangaswang. So, naranasan ko yan nung ako'y na-opera, yung ako'y nakahilata, nakakumatos ako. Nung habang ako'y nasa kumatos, ang buhay ko talagang tawag yan, yung naghihintay na lang ng taning. Pero totoo talagang mayroong nagga-guide sa'yo na ayaw pa talaga ako nilang maging kasama sa taas. So pinabalik ako dito sa lupa. Nagre-reklamo nga ako Sabi ko, ba't pa ako babalik sa lupa? Ang dami lang problema sa lupa. Nasa taas walang problema. Nakikita ko yung mga tao. Masasaya sila. Wala silang iniisip kundi yung magtulungan sa isa't isa, magtanim ng kung ano-ano, mag-harvest ng kung ano-ano dyan. Walang away, walang gulo. Talagang maligaya, masayang pagsasama nila doon sa taas. Nagreklamo nga ako, sabi ko ayaw ko pang bumalik sa lupa. So, sa madaling salita, ayaw talaga nila ako pa sa taas. Pero sabi ko, hindi ko alam kung anong tawag yan. Halaga ng buhay ko dito sa mundo para sa mga anak ko, para ba sa mga apo, para makatulong ako sa ibang tao. So, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ano talagang roles ko, bakit ako pinabalik dito sa mundo, sa ating mundo, Hindi ko alam kung bakit ako pinabalik pa. So, kahit anong protesta, wala rin nangyayari. So, sabi ko nga sa inyo, gusto kong ipabahagi lang sa inyo yung aking buhay. Na nagsuffer din ako sa pagkatapos ng aking operation, first na operasyon ko. So, yung bumalik na nga ako sa lupa. Sabi ko, ang nakita ko primero, yung para bang pakiramdam ko nahulog ako sa mataas na, parang nalula ka. Yung pagbalik ko sa katawan ko, para akong nalula na pagmulat ng mata ko, para akong yung sumakay ng piraswelo o kaya nahulog sa mataas na saka tawag yan, yung pala yung kaluluwa ko umiikot kung saan. So alam ko kung anong nangyayari sa ospital, kung nasaan yung morgue, kung saan nila, ibig sabihin kung saan nila anong ginagawa nila sa mga patay, eksperimento ganyan, kung paano, ganito, ganon. At saka alam ko kung saan sa mga kwarto na mga delivery. Lahat inikot ko ang buong hospital. So nung ako'y magising, naikwento ko yan nung magkamalay na ako at nakakapagsalita na ako. Kasi na-amnesia ako at na-paralyze ako. Maigi nga ngayon nakakasalita na ako. Sa mahabang panahon na training at therapy, 4 na taon akong nagdusa.
nagsakripisyo at talagang hindi ako nag-give up sa sarili ko. Na gusto kong makapagsalita, maglakad at ayaw kong maging ano tawag sa gabal sa ibang tao, sa mga anak ko, ganyan. Ayaw kong nakaupo ako sa wheelchair. So, sinikap ko talaga yan na makamit ko ang gusto ko. Madaling salita, kung ako'y nagkamalay na, bumalik ako sa pagkabata. Mahigit nag-iisa rin lang ako daw sa kwarto ko. So, nagagawa ko kung anong gusto ko. Nahuhulog ako sa higaan ko, sa kama ko. Gumagapang ako, tinatanggal ko lahat ng mga aparato sa katawan ko. Dahil gusto ko talagang lumakad. Matutong lumakad, kumilos ng kumilos. Kahit na raw pinapagalitan ako ng mga nurses at saka doktor, sa tigas ng ulo ko, dahil tinatawanan ko lang daw sila dahil gusto ko raw talagang lumakad at maglakwat sa loob ng ospital. So, yung ginagawa ko, bumalik ako sa pagkabata, nag-umpisa akong mag-aral, magsalita, kung ano-ano. Kahit na bumabagsak ako, gumagapang ako, tumatayo ako. Para ba yung baby na nag-uumpisang lumakad, na yung 6 kanyan, 6 months, na gusto nang lumakad, kanyan daw ako noon. Gumagapang ako sa kwarto ko na nakapampers lang daw ako. May nag-iisa lang ako sa kwarto. Hindi naman ako naked, nakapampers lang, hindi ako nakapantalon. So, pampers. Tapos, kumakalat daw yung dugo sa sahig kasi nga pinantatanggal ko yung mga injection na naka sa akin sa katawan ko. Nakasaksak, tinatanggal ko lahat. So, ang ibig sabihin, ang gusto ko lang alam sa inyo guys, kung sino mang nakaranas ng ganyang buhay at naniniwala na talaga ako sa inyo na mayroon tayong pangalawang buhay at mayroon tayong kaluluwa. Naniniwala talaga na ako dyan dahil syempre nangyari na sa akin, karating ka na kung saan sulok, tapos babalik ka naman sa lupa na puro lang problema, etc. Pero hindi naman natin hawak ang buhay natin, di ba? So, tanggapin na lang natin kung anong nangyari sa atin, ganyan. Kung ano man maging kinabukasan natin, tanggapin na lang natin. At saka isa pa, ayaw ko talagang maging pabigat sa aking mga anak, kaya ako'y sumikap talaga na maglakad, sumikap akong hindi ako maging sagabal sa aking mga anak. Kahit na marami akong mga nabasag na plato, marami akong nabasag na mga tasa, kung ano-ano nababasag ko, ginagawa kong swimming pool yung aking apartment na tinitirahan, 3 beses, 4 na beses, talagang nakakalimutan ko kasi patayin ang gripo na 4 na beses na yan. So, maigingan solid ang pagkagawa ng apartment, so hindi tumulo sa ilalim ng bahay, sa kapitbahay sa baba na ang tubig. Tapos sinunog ko na rin yung aking apartment, sa kusina nasunog din dahil nakalimutan kong patayin yung kalan, nakalimutan ko patayin. Ibig sabihin electric stove, nakalimutan ko siyang patayin, kaya nasunog yung aking mga regal, na yung mga nilalagyan ng mga plato, ganyan, nasunog 2 piraso. Gusto ko lang ipaalam sa inyo guys na tawag yan, kung sino mang may karamdaman dyan, may sakit, kahit na hindi nyo kaya guys, kumilos kayo kung ayaw nyong kung gusto nyo pang tumagal ang buhay at magagawa nyo pang mga gusto nyong gawin, ganyan, kumilos kayo. Kahit hindi nyo kayang kumilos, gawin nyo yan araw-araw, subukan nyo, pilitin nyo makakilos kayo, dahil maganda kasi para sa akin naman kasi
mas gustong gusto kong lumalakad ako, walang nagsusubaybay sa akin, yung talagang as in yung kagaya ng normal na dati na nagagawa ko lahat ng gusto ko, no? Ayaw kong nakakasagabal ng ibang tao kahit na mga anak ko. So, ang gusto ko lang kasi sa inyo, ipabahagi sa inyo, kung may karamdaman man kayo guys, kung gusto nyo pang mabuhay ng hindi naman sabing talagang normal. So, yung kagaya ko, nagagawa ang gustong gawin. No? Lubaban kayo, labanan nyo yung sakit nyo. Hindi man kayo makakilos, talaga pilitin nyo. Gumapang man kayo o kung hindi ka ano tawag yan hindi nyo kayang lumakad o hindi nyo kayang magsalita, hindi nyo kayang kumain, pilitin nyo. Ako kasi tawag yan yung kanang katawan ko ay paralisado. So, yung kaliwa akong ginagawit ko kahit na hindi marunong yung kaliwa ko, hindi marunong magtrabaho. Talagang sinisikap ko na gumalaw tinutulungan ko yung kanang kamay ko na kumilos, no? Hinihila ko yung kanang kamay ko na kahit ito nga paralyzed nga, no? Yung kaliwa ko naman hindi naman siya paralyzed, so nakaakit, hinihila-hila ko yan siya lagi para naman ganyan exercise lagi, medyo tinataas ko yan ganyan para maikilos ko siya, pati yung paa ko ganun din ang ginagawa ko araw-araw yan. Kaya kung kahit na nakahiga ako sa higaan, kaysa naman naghihintay ako ng miracle, no? So tinutulungan ko sarili ko. So yun din ang gawin nyo guys, na kasi ang ating kalusugan hindi mababayaran ng pira yan kasi pag namatay ka, mayaman ka man, mamamatay ka, hindi mo rin madadala yung kayamanan mo, di ba? So para sa akin talagang tulungan nyo ang sarili nyo. Huwag kayong umasa sa ibang tao dahil ang totoo niyan, tayo rin mismo ang maghihirap, magdanas ng hirap at magsasuffer ng ganito ganun, no? Gusto nyo, hindi naman siguro gusto talagang habang panahon kayong inililiguan kung sino-sino, kinukurot pag nandiyan ka sa home of the ages, tinatrato kang hindi ka tao. Marami kasi mga trabahanting ganyan, mga maldita sila sa mga ages na, sa mga matatanda na inaalagaan nila, maraming minamaltrato nila, no? Kaya ako sabi kong ganun, ayaw ko matulog o doon titira sa home of the aged. Kaya sinikap ko talagang mabuhay ng gusto ko, no? Siya nga pala guys, yung ginagawa ko, ito siya, gagawa ko ng hat, sombrero ko. So ito siya, nakakonect dito. Ibig sabihin ituturo ko sa inyo. Yan, nabuboring lang ako. Ituturo ko sa inyo. Ganyan siya. So, ito naman, para dito. Connect. So, diba? Hindi pa siya masyadong tapos. Pero, sabi kahit masamang pakiramdam ko, kumikilos ako. Ayoko kasi nakahilata lang lagi. Mamahalin ko yung aking sakit. No way. So, yun ang ginagawa ko guys ngayon, para sa akin sarili. So marami na rin ako nagawa nito noon nung ako'y wala pang sakit, bago ako nagkaroon ng matindi karamdaman. So dami ko nagawa na ito at nabigyan na rin, napasaya ng mga kaibigan, no? Kasi dito pag winter talaga kailangan naming meron kaming so, yun nga panglaban sa lamig. So, totoo lang yan guys, ako 5 taon akong
4 na taon akong hospital therapy, rehab, hospital rehab. Ganyan ang nangyari sa akin. 4 na taon yan. Sa isang linggo lang ako sa bahay, tapos punta na naman sa rehab na naman ako. O, pag may nangyari sa akin sa rehab, balik na naman ako sa hospital. Ganyan, 4 na taon yan, guys. 4 na taon akong nagsuffer na ganyan. Pero, hindi ko masyadong dinamdam yan. Nakatawa lang daw ako, nakangiti lang ako lagi. Parang, yun na nga, yung parang isip bata nga. Hindi ko naramdaman ang aking paghihirap, ang aking sakit. Hindi ko masyadong inindayan dahil talagang sabi ko, bumalik man ako dito sa lupa pero for good maybe, no? Hindi ko alam kung ano talaga. Kaya, ang payo ko lang sa inyo, huwag nyo mahalin ang sakit nyo, guys. Lumaban kayo. Lumaban kayo. Kung gusto nyo, magagawa nyo pa ang gusto nyo. So, gawin nyo. Kasi, para sa akin naman kasi, mas importante naman kasi yung kalusugan. Kalusugan ko, no? Habang nakakilos ako, kahit na wala akong pera, wala akong luxus na mga items, namalimos ako sa syudad ng pagkain, ganyan. Dako, konti lang naman ang aking natatanggap na pera sa aking retero. So, kukunti lang, early retero ako. Kukunti lang natatanggap ko. Kaya, ang tawag yan, sinisikap ko talagang makalakad. Araw-araw yan. 4 na beses ang linggo pumupunta ko kung saan saang sulok ba na pwede akong mabigyan ng pagkain, ganyan. Meron kasi dito nagkukulikta na ganyan. Kagaya sa Amerika, pwede ka yung mga dumpster sa Amerika, meron ganyan, di ba? Dito sa amin, bawal yan, makukulong ka. So, meron dito mga grupo na nagkukulikta ng mga goods, grocery sa mga grocery store. Yun binibigyan nila sa mga tao, libre. Hindi sila binibigyan, wala silang sweldo, no. Talagang gusto lang nilang makatulong at ayaw nilang yung mga pagkain or mga gulay or mga kung ano-ano diyan na pwede pang pakinabangan na walang pagkain na dapat itapon kung mapapakinabangan pa. Yan, ang ginagawa ko yan nung nakakalakad na ako. Pero hindi ako, guys, totoo lang, ayaw na ayaw ko umupo ng wheelchair. Ayaw na ayaw ko. Talagang lakad ako ng lakad. Yung meron na tawag yan sa atin na dito kasi tawag yan yung yung tawag yan parang roll stool siya na pwede mong upuan pag napapagod ka ng kalalakad, pwede kang umupo, magpahinga, tapos yung tulak-tulak lang na may gulong. Yan ang sa akin. Ayaw na ayaw ko mag-upo ng roll stool na mapakita ko sa mga tao na talagang disabled ako. Hindi. Ayaw na ayaw ko talagang, hindi ko talagang tinanggap yung sabi ng doktor na mas maganda raw sa akin yung mag-roll stool ako. Sabi ko, ayaw ko, gusto ko maglakad at talagang ayaw ko nakaupo sa wheelchair, no? Kaya talagang sinikap kong makapaglakad. Sinikap ko yan. Hindi ako nanghingi ng tulong sa mga anak ko. Hindi ako humingi ng tulong sa kanila, guys. God knows about that. No, talagang sinikap ko ang sarili ko na tulungan ko ang sarili ko dahil pinabalik nga ako dito sa lupa. Bakit na naman ako magsasuffer ng tugulang sa sakit na nakahiga lang ako, nakahilatay. Papanoorin ako ng mga anak ko kung anong mangyayari sa akin. Naghihintay lang. No, hindi ko yan ginawa. So, yun na nga. Ang wish ko nga lang ngayon dahil matagal na ako nakakauwi ng Pilipinas. Wala naman akong pera pambayad sa ticket. Ang wish ko lang talaga makauwi. Makapiling ko yung aking mga kapatid. Kasi hindi na naman kami bata na matatanda na kaming lahat. Ako pangatlo.
no, lahat naman kami may mga sakit na. So sabi ko, bago kami mag-farewell sa mundong ito, bawat sa isa't isa, gusto ko makita sila, mag-family reunion na naman kami bago kami maghiwalay forever, no? Pero hindi ko nga alam kung paano ako makauwi dahil yun talaga, alam pera. Walang pera, namimiss ko na sila. Gustong gusto ko na talaga umuwi. Yung doon na lang manirahan. Kasama sila. Kahit na naghihirap. Even naghihirap sa sakit. No, basta magkasama-sama kami. Yun lang ang wish ko talaga. Yung kagaya ng dating buhay namin. Magkakasama kami, magkakapatid. Sa hirap at kinhawa. Yan ang wish ko. Kauwi man lang sa amin at doon na talaga manirahan forever. Na ayan guys, sorry na lang at talagang ako'y binabanatan ng aking allergy. Emotional na naman ako ngayon. Emotional na naman ako. Sabi nga yung buhay ko. Magkarating ako dito sa Europe, wala naman akong nakamit na karangyaan. Iniwan ko yung karangyaan ko sa atin, Pilipinas. Iniwan ko yung karangyaan ko doon. May sariling palayan, may sariling manok, itik, baboy, ang tawag dyan, lahat-lahat na. Hindi ako nagugutuman, pero kinip up ko dahil sa isang lalaki lang. Karating dito, tapos ito rin nangyari sa akin. Ginawa lang akong alila. Magtrabaho para siya mabuhay at ng marangya. Gawa niya lahat ng gusto niya. Habang ako'y naghihirap magtrabaho. Diba? Mahirap man, masakit mang isipin ang mga nakaraan, pero wala na akong magagawa. Yun, nangyari na yun eh. Diba? Babayad ka na baga utang na hindi naman talaga akong gumawa ng mga utang na yun. Akong tagabayad. Kayod ka ng isa-isa, wala halos pahinga, Monday to Sunday trabaho para lang may makain ng mga bata, para lang may mabiling pagkain. Na habang yung aking asawa ay naglalaklak, happy-go-lucky yung buhay niya. Lahat ng bayaran sa bangko, akong umako hanggang sa naghiwalay na kami, ako pa rin. Kaya sabi ko, ganun guys, hindi lahat ng nakakapag-asawa ng apam ay swerte. Minsan nga pag may nakikita ako through YouTube or whatever, Facebook, may nakikita ko mga mag-asawang na apam, Pilipino nakapag-asawa ng apam na masaya, maligaya, share together, happy together, no? Minsan sumasakit ang puso ko. Sabi ko, sana all ganyan, pero talagang yung buhay natin hindi kasi natin hawak, no? Akala ko nga noon sa primero, napakabait ang naging asawa ko. Prada ko, taas akong naglalakad sa kalsada dito sa Europe. Taas akong naglalakad sa kalsada, akala ko mahal na mahal ako pala ng asawa ko. Yung pala, mahal niya lang ako para gawing alipin, magtrabaho para sa kanya. Habang siya'y namumuhay na marangya, nagagawa niya lahat ng gusto niya, kain, tulog, laboy. Habang ako, Monday to Sunday trabaho ko. May 4 na trabahong pinasukan ko para lang makasurvive ako. Kaya sabi ko ganun, kayo mga nakapag-asawa ng apam dyan, swerte kayo ko yung mga asawa nyo mababait. Kahit naman tawag dyan, wala ba talagang karamihan tayo hindi tayo umaasa sa asawa natin tungkol sa pera, ganyan. Hindi tayo talaga tawag yan, independent tayo. Talagang
ano talagang ibig sabihin na ayaw nating umasa sa kanila. So nagtatrabaho talaga tayo. Marami naman talagang Pilipina din nakapag-asawa ng foreigner porque nakapag-asawa lang sila, ayaw na magtrabaho, no? Hingi dito, give me that, give me that, give me this, give me that and that, undos, yung ganun ba? Pero wag nyo lang aabusuhin yung mga apam nyo dahil hindi naman natin alam pagdating ng oras magsasawa din yan sa inyo or whatever kung inaabuso nyo, no? Kung makapag-asawa ka ng mababait na ganyan, mahalin nyo sila, ibigay nyo suporta nyo, ibigay nyo pangkalinga, pagmamahal na hindi na hinahanap nila sa buong buhay nila, no? Pero ako talaga, totoo lang, wala akong swerte. Kahit yung anak ko, walang swerte sa ama nila. Yung anak ko na nagtitherapy dahil nga dyan sa kanyang ama. Nasira ang buhay niya dahil sa kanyang ama. Kaya hindi talaga, sabi ko nga, it's time na talagang umuwi na ako sa Pinas. Kapag makasama ko mga kapatid ko, ayaw ko na dito. Kung pwede lang, sabi ko nga sana may magbigay sa akin. Kahit pamasahe lang pa, uy, bahala na kung anong gawin ko dun. Magtanim na lang ng gulay. Mamuhay ng dati. Yung wala kang maraming pera pero hindi naman ako nagugutuman. So, kasi anuin ko yung pera pag ako namatay, hindi ko naman madadala yan eh. Yung nabibili ko lang yung gusto kong kainin. Nagastos ako sa pagkain kasi talagang kinakain ko yung gusto kong kainin. Pag alam mo, nagutom ako ng shrimps, gusto kong kumain ng shrimps, bumili ako ng shrimps. Seafoods kanyan. Namimiss ko yung pagkain na yan kasi sa amin, sa Pilipinas, sa Palawan naman talaga, sagana kami niyan doon. Kaya namimiss ko dito mahal-mahal sa Europe. Kahit saan naman siguro mahal ang seafoods na yan. Diyan ako gumagastos ng medyo malaki-laki sa pagkain. Hindi ako nagtitipid sa pagkain ko. Kung kaya kong bilhin, binibili ko. Pero yung mga luxus na mga gamit, yung material na bagay, wala. Hindi ako dyan. Ayaw ko. Hindi ako mahilig. Simple lang buhay. Gusto ko masaya. Pero kahit hindi naman, kahit na naghihirap ka, pwede ka naman maging masaya, diba? Nasa sayo lang yan kung paano mo siya i-handle yung buhay mo. Nasa sayo lang yan. Kaya go lang, think positive na. Yan ang ginagawa ko. Think positive lagi. Kahit anong mangyari, bahala na. Gigising ba ako bukas? Buhay pa ako bukas? Or what? Hindi ko alam. Hindi natin alam kung anong takbo ng buhay, di ba? Kaya go lang. Laban kayo sa sakit nyo. Labanan nyo. Hanggang kaya nyo. Ito ba masakit ang ulo ko pero ayaw kong tawag dyan, nakahilatay lang dyan. No? Kaya inaaliw ko yung sarili ko ito. Nagaganselyo ako. Tapos pag natapos ito, di masayang-masaya na ako. Dahil hindi ko na siya bibilhin, sarili kong gawa. At kontento ako sa sa gawa ko, quality niya. Di ba? Dito na ako dito. Buhay talaga natin, hindi natin nahawak. Ako nakakasa talaga. Gusto ko na umuwi. Hindi na nga ako halos makatulog. Gabi-gabi na lang ako nagpupuyat dahil
Isip ko na sa Pilipinas, homesick na talaga ako. Masyadong homesick. Malapit na lang matapos nito. Ano na lang, konti na lang tapos tayo. Siya nga pala kung gusto niyo mag-order ng ganito. Hindi pa ito tapos, no? Hindi pa siya tapos. Kailangan ko pa ito pahabain. Yan yung mga sandakal. Ito, cover sa likod, no? Ayan, cover siya dito. So, ito siya. Balot na lang ng ganyan. Ha? Pero kailangan, mga ganyan pa. Kakapal, mga siguro. Isang dangkal. Para tawag dyan. Hindi ko pa. Hindi ako papakita ko na lang sa inyo mamaya pagtapos na. Okay lang. Yan ang kulay. Gustong gusto kitong kulay. Ayan o. Style niya sa likod. Ayan. Pakit ko na lang. Kung sinong gusto mag-order, pwede ko kayong gawan. Para matulungan nyo naman ako makaipon ng pambili ng ticket pauwi. Gagawa ko ng marami nito. Okay.
Siguro mga isa, dalawa, tatlo, tatlong ikot pa. Tatlong ikot siya. Then, tingnan natin. Kala ko ba tatlong binili ka? Tingnan ko na saan yun isa. Siguro ikot talaga. Hustenstiller und Hustenlöser lindern klinisch erwiesene Reizhusten oder Schleimhusten. Im vielleicht Husten. Hustenstiller und Hustenlöser. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Arzt in Ihrer Apotheke. Oh, guck mal, hier ist bei Netflix. Bei Magenta TV jetzt für nur 25 € im Monat inklusive.
Pwede ito siya, pwede siyang labahan, no? Pero hand wash lang, hindi sa washing machine. Para hindi siya lumiit, tawag yan. Yun nga, hindi ilo siya lumiit, masisira. I-hand wash lang siya. Ikaw, isang ikot ko pa ito. Last na ikot. Ito, ayoko na. Sabi doctor. Kapalan na, ha? Kaya nga, ayoko rin masyadong Risita. Okay na. One pa. Itang ikot na.
Kasi simple design niya. Das ist mein Freund Theo. Hey zusammen. Was ist das für tolle Schuhe? Nick Moon muss weg. Ich studiere Botanik. Helikopterpapagei sind auch auf die. Schlaf dir in der Gartenschere. Wir schleppen Luft. Girl, I've been so lost, it's like I've been lost. Schlaf dich wach mit kleinen Preisen für große Träume. Ikea.
bibili pa ako bukas talaga. Okay. Para gawin ko. Stuck on you, got this feeling down in my soul. I just can't. Guess I'm on my way. Be different in the way you feel now. I guess that I'll guess I'm on my way. I might be glad to stay. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's hard for me to find. Guess I'm on my way. Something you're the one life you can play the rock and let down. Guess I'm on my way. Might be glad to stay. Oh, believe it or let midnight praise tomorrow. And know just where I'm going. Pack up my troubles and I'll throw it all away. 'Cause this time without I'm coming home to stay. I'm stuck on you. Got this feeling down in my soul. I just can't. Guess I'm on my way. Be different in the way you feel now. I guess that I'll do it to the end. Guess I'm on my way. I might be glad to stay. You. Siguro tama na to. Pagod ako ah. Just like a play, memorizing each line, still don't know what to say. What to say?